ating araw malapit ng mapundi? Paano at kailan ito mangyayari? Ano ang maaaring sapitin nating mga tao? At paano ba natin ito maiiwasan? Nalalapit na pagtatapos ng haring araw, yan ang ating aalamin. Ang ating araw ay may hangganan. Darating at darating ang panahon na unti-unti itong manghihina at mapupundi. Hashtag, wala talagang forever. Sa oras na tuluyang mamatay ang araw, ay napaka-imposible para sa ating mga tao ang mabuhay pa. Pero bago natin pag-usapan ang wakas, ay simulan muna natin. Paano ba nabubuo ang isang bituin? Ang lahat ay nagsimula sa dust at gas lamang. Karaniwang mula ito sa mga pagsabog gaya na lang ng Big Bang o anumang collision sa kalawakan. Ang dust at gas na ito ay attracted sa isa't isa dahil na rin sa tulong ng dark matter, kaya unti-unting nagsasama at nagiging protostar. Hindi ito gaya ng crush mo na ikaw lang ang na-attract sa kanya. Ang maliit na protostar na ito ay nakaka-attract ng marami pang dust at gas sa kalawakan hanggang sa lumaki ito ng lumaki. Habang lumalaki ito ay kasabay nitong lumalakas ang kanyang gravity. Sa protostar pa lamang ay nagsisimula ng uminit ang gitnang bahagi nito dahil nai-squeeze ang mga ito papunta sa gitna. Ito ay napakasimpleng prinsipyo ng siyensya. Kapag may isang bagay na pinipiga o nilulukot ay nagkakaroon ng pressure kaya ito umiinit. At kapag sobrang init na ay nabubuo naman ang tinatawag na nuclear fusion na kung saan nagsasama-sama ang mga hydrogen nuclei at nakakabuo ng helium nuclei. Ang hydrogen ay sinasabing gasolina ng ating araw. Ito ay nagiging enerhiya ng araw kaya ito nakakapagbigay ng init sa atin. Kapag naubos ito ay wala nang mag-fuse para uminit pa ang araw at katapusan na ng sangkatauhan. Ang ating araw ay tinatayang nabuo 4.2 bilyon taon na ang nakakalipas sa loob ng Orion Spur. Ito ang pinakasentro ng ating solar system. Mayroon itong napakalakas na gravitational pull na kung saan kayang-kaya niyang panatilihin ang 8 planeta sa kani-kanilang orbit. Ang araw ay mayroong 6 na parte. Una ang korona na nagsisilbing atmosphere ng araw para itong singaw na napakainit. Dito pa lang sa korona ng araw ay kayang-kaya niya ng tunawin ang lahat ng uri ng matitigas na bakal. Ikalawa, chromosphere. Dito nagaganap ang mayat-mayang pagputok o pagbuwak ng apoy ng araw o yung tinatawag na solar flare. Ang solar flare ay ang dahilan kung bakit madalas kumukuti-kutitap ang mga bituin. Ikatlo ang photosphere at sumunod na rito ang convective zone, radiative zone at ika-6 ang core. Kung pag-uusapan naman natin ang kanyang atom count ay mayroon itong 91% hydrogen at 8.9% helium. Ang nalalabing bahagi ay mabibigat na elements gaya ng carbon at nitrogen. 91% pa ang hydrogen nito mga kapantas, kaya wala pa tayong dapat ipag-alala na maubusan ito ng gasolina sa ating panahon. Hindi ko ma-imagine kung nabubuhay tayo sa panahong malapit na itong mapundi. Napakagulo siguro nun. Ang ating araw ay pinakamalaki sa ating solar system. Ang lapad nito ay kayang punan ng hindi bababa sa 100 Earth. At kasyang-kasya dito ang lahat ng planeta na 600 beses. Ang ating bigat kasama ang lahat ng planeta ay wala pang 1% sa kabuuan ng bigat ng araw. Ito ang dahilan kung bakit nasa ayos ang pag-ikot ng mga planeta na nakapaligid dito. Hindi lang ang mga planeta, pati na rin ang mga asteroids at mga comets na nasa loob ng solar system. Kung biglaan na lang mawala ang araw, ay baka kung mawala na lang tayo at magpalutang-lutang kung saan-saan. Ang araw ang pangunahing bagay kung bakit kaya nating mabuhay, pero napakadelikado rin ito para sa atin. Sa katunayan nga, maaari kang makakuha ng matinding sakit sa sobra-sobrang pagbilad lamang sa araw.
Pero alam nyo bang pinoprotektahan din tayo nito sa labas ng ating solar system? Halimbawa na lang ang ating atmosphere. Pinoprotektahan tayo nito mula sa radiation na nagmumula sa araw. At alam nyo bang may ganito rin ang ating araw? Ito ang tinatawag na heliosphere. Ito ay parang shield na nagpoprotekta sa atin laban sa napakalakas na interstellar radiation. Ang radiation na ito ay mas matindi pa sa radiation na nagmumula sa araw. Kung walang heliosphere, ay siguradong walang nabubuhay ngayon sa ating planeta kahit pa mayroon tayong tamang temperatura. Mayroong dalawang sequence ng bituin. Depende ito kung gaano karaming dust at gas particle ang makukonsume nito. Una ay ang katamtamang sukat, ang red giant. Ganitong klase ng bituin ang ating araw. Pero kapag napakaraming dust at gas particle ang nakonsume nito, ay maaaring maging napakalaki. At ito ang tinatawag na red supergiant. Dito muna tayo sa average star gaya ng ating araw. Mas madali itong maubusan ng hydrogen fuel kumpara sa mga malalaking bituin. Isa lang ang maaari niyang kahinatnan kapag nangyari iyon. Magiging isang pundidong araw. Una, siya ay magiging white dwarf at pagkatapos nito ay unti-unti itong lalamig at mapupundi. Ito naman ang tinatawag na black dwarf. Ang black dwarf ay pinakahuling anyo ng isang average star matapos itong maubusan ng gasolina para itong pundidong ilaw sa gitna ng kadiliman. At dahil walang sariling liwanag ang mga black dwarf, ay hirap ang mga siyentipiko maghanap ng mga gaya nito sa kalawakan. Ang iba ay maaaring nasa mas malapit sa atin pero hindi lang natin makita. Ngayon dito naman tayo sa pangalawang sequence, ang red supergiant. Hindi ito basta-basta nauubusan ng gasolina, matagal bago ito mapundi. Ang pag-collapse nito ay hindi gaya ng sa average star na bigla na lang liliit. Ang pagsabog ng red supergiant ay talagang napakalakas. May tuturing natin itong katulad ng Big Bang noong unang panahon. Ang pagsabog na ito ay tinatawag na supernova. At ang lahat ng parte ng pagsabog ay talagang kakalat kung saan-saan sa kalawakan. Dalawa naman ang maaaring kahinatnan ng isang supernova. Una ay common, imbis na black dwarf, ito ay magiging neutron star. Ito ay uri ng star na napakaliit pero napakalakas ng gravitational pull. Ikalawa, kung magiging talagang napakalakas ng pagsabog ay mauuwi ito sa pagiging black hole. Kumbaga, sa sobrang dense niya ay lumagpas na siya sa principle ng physics. Maging ang liwanag ay hindi na kayang makatakas pa sa bagay na ito. Tignan ang larawang ito. Sa sobrang laki ng araw ay halos tuldok na lamang ang ating planeta o halos hindi na tayo makita pa. Ito naman ang araw kapag ikinumpara natin sa ibang bituin. Halos parang tuldok na lang din dahil sa laki ng mga ito. Pero kahit napakalaki ng mga bituing ito ay darating at darating ang panahon na mauubusan sila ng helium o kanilang gasolina. Ang ating araw ay tinatayang 6.5 billion years na lamang bago tuluyang mapundi. Kapag naubusan ito ng hydrogen fuel, ay mag-e-expand ito para kainin ng Mercury, Venus at maging ang Earth. Kapag tuluyan na siyang naubusan ng gasolina, ay magko-collapse ito bilang white dwarf at doon na matatapos ang buhay. Ngayon balikan natin ang overview ng life cycle ng isang bituin. Una, magsasama-sama ang dust at gas particle. Ikalawa, ito ay magiging protostar. Lalaki ito ng lalaki at magiging isang bituin. Maaaring red giant o red supergiant. Ang red giant ay magiging white at black dwarf. Samantalang ang red supergiant naman ay sasabog bilang supernova. At pagtapos nito ay maaaring maging neutron star o black hole. At dyan nagtatapos ang life cycle ng isang bituin. Ngayong alam mo na kung paano nagsisimula at natatapos ang isang bituin. Siguro naman gusto mo ring malaman ito ng mga kaibigan mo. Huwag kalimutang i-share ang video ito. Sa kasalukuyan wala tayong dapat ikabahala dahil matagal pa ito mangyayari. At dahil una sa lahat ay hindi naman natin ito mapipigilan pa. Ang dapat nating protektahan ay ang Earth na ating tinitirhan.
Gaya na lang ng post ko nung nakaraan sa ating FB page, nakalagay doon na pinoprotektahan tayo ng araw at ng earth sa mga malalakas na radiation sa kalawakan. Kaya sana naman ay ibalik natin sa earth ang pagprotektang ito. Huwag na huwag magtapon ng basura kung saan-saan at iwasan ang mga bagay na maaaring makasama sa ating atmosphere at higit sa lahat, magtanim ng mga halaman at mga puno upang mapabagal ang global warming. Yun lamang po para sa videong ito. Muli, ako si Mr. Pantas at sa channel na ito, libre ang matuto.